Ang bayan ng Polomolok ay isang unang klaseng bayan sa lalawigan ng Timog Cotabato. Ayon sa census noong nakaraang taon, ang populasyon ng Polomolok ay umaabot sa 151,300 katao sa may 22,492 kabahayan. Iniyayaan ng magandang klima ang Polomolok kung saan ang kuprito ang pagtatanim ng pinya. Matatagpuan din dito ang tahanan na may pinakamalaking plantasyon ng pinya na nagsusuplay sa loob at labas ng bansa, ang Dole, Philippines. Sa likod ng mga tagumpay at pagiging progresibo ng bayan ng Polomolok ay mayroon pa ring mga taong hirap makapag-aral dahil na nga sa kahirapan sa buhay o kawalan ng perang pangtustos sa pag-aaral. Maraming kabataan ang gustong makapag-aral at mapapalad na makapagtapos at makakuha ng diploma para magkaroon ng magandang buhay sa hinaharap. Mayroong mga kabataang masuswerte na di na kailangang magtrabaho dahil nakaluluwang sa buhay at sinusuportahan sila ng kanilang mga magulang sa pribado at pampublikong paaralan. Meron ding ibang kabataan na sumuko na lang sa buhay at piniling hindi makapagtapos ng pag-aaral dulot ng kahirapan. Ito ang kadalasang kalagayan ng mga working student sa Pilipinas. Ngunit, ibahin niyo ang 18 taong gulang na panlima sa 10 magkakapatid na nagtatrabaho sa Petron bilang pumpboy. Upang makapag-aral sa sekundarya ng Poblasyon Polomolok National High School sa ilalim ng programa ng Open High School na naglalayong mailigtas ang mga kabataang estudyante na hindi makapag-aral sa regular na klase. Ma'am, bilang guro ni Marboy, ano po ang masasabi niyo sa kanya sa loob ng klase? Kahit pagod siya sa pagtatrabaho, nandun pa rin, masigasig, nakikitaan mo siya ng kasipagan. So, hindi mo talaga masasabing parang meron siyang pinagdadaan ng hirap. Parang nakikita mo sa kanya, lahat talaga ay positibo sa kanya. Siya, si Mark Boyara, na nakatira sa Sitio Bianan, Barangay Basag, Tiboli, South Cotabato. Few flacos digamo dinita digumno mi ana simto do kakasya gami dini falo gami sa tuwali na nida tuwali go. Bilang ina ni Marboy, gaano ba ka-importante kay Marboy ang pag-aaral? Gikan mulakaw sa buntag alas 7 muuli siya sa tungang gabi nga alas 11. Naku patay ka ana ga basi madugamban ka sa mga hubog sa highway nya maluoy ra ang Ginoo kanako ubod sa ko kapaning kamot ng eskwela ko. Antod nga gitabangan sa sasiran nga nagtrabaho sa Petron. Niatake ang akong sakit kay nanuman. Nakita na ako sa Facebook. Istoryahan ko sa lain na sa akong higsuon nga gibugbog sa mga ubog. Hapit siya namatay pero kaluyan lang gihapon ka sa Ginoo. Gaano ba ka-importante sa iyo ang makapagtapos ng pag-aaral? Gustong-gusto ko makapagtapos sa aking pag-aaral upang at makakuha ng magandang trabaho para matulungan ko ang aking mga magulang at pati na rin sa aking mga kapatid upang mapaaral ko sila. At dahil sa daloy ng langis, nakakatulong na rin ako sa pag-aaral ng aking kapatid at kung minsan ay nagkabigay rin ako ng tulong sa aking mga magulang at sa akin at upang makapagtapos ng pag-aaral. Si Marboy ay isang patunay na hindi hadlang ang kahirapan upang makapagtapos ng pag-aaral. Sa halip, ginamit ang kahirapan bilang inspirasyon na abutin ang mga pangarap at magpatuloy sa hamon ng buhay. Mga pangarap na magiging susi upang maabot ang tugatog ng tagumpay sa inaasam-asam na magandang kinabukasan. Ang bawat patak ng langis ay katumbas ang mga pangarap dahil para kay Marboy, ang edukasyon ay langis upang guminhawa sa buhay. Ako po si Glandil Aris B. Cadilinya dito sa Sitio Bianan, Barangay Basag, Tiboli, South Cotabato.